Hindi umano tatanggalin si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. So yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, mga kapolitika, ay huwag kalimutang kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa isyu ng bansa at isyu ng lipunan. So kahapon, April 23, is sinagot na ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga panawagan na kung saan mag-resign or paalisin na si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Kasi nga, 'di ba, merong pasaring itong si First Lady Lisa Araneta Marcos dito kay Vice President Sara Duterte. Actually, sinagot niya na nang sabi niya itong si VP Sara is bad shot na daw umano dito kay First Lady Lisa Araneta Marcos. At may panawagan rin itong former spokesperson ni Leni Robredo na kung saan si Barry Gutierrez nanawagan siya na mag-resign na si Vice President Sara Duterte or paalisin na kasi nga sumasali siya doon sa mga prayer rally na against kay Bongbong Marcos, and at the same time umaattend din siya dito sa mga cabinet meeting ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi naalala ko nga dati itong si former Vice President Leni Robredo is umaattend din sa mga rally against sa administrasyong Duterte, and at the same time sumasali rin siya sa mga cabinet meeting ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So kumbaga conflict of interest at awkward yun para kay former President Rodrigo Roa Duterte. Pero ganun pa man sa kabila ng mga panawagan ng mga influencers, kasi nga itong mga influencers gusto nilang ipalit itong si Vice President Sara Duterte, si former Vice President Leni Robredo bilang kalihim ng DepEd, kasi nga nag-speak nga ito doon sa DOST, at ang sabi ni former Vice President is willing daw siya at open siya na makipagtulungan at makipag-work dito sa kasalukuyang administrasyong Marcos. Nakakapagtataka lang kasi dati grabe naman sila tumuligsa at bumatikos dito kay Pangulong Bongbong Marcos, pero at all the while is mabango na sa kanila. Ngayon nga tudo pa po rin na sila sa Pangulong Bongbong Marcos. Now, bakit nga ba hindi matanggal-tanggal itong si Vice President Sara Duterte dito sa mga cabinet members ni Pangulong Bongbong Marcos? Mga kapolitika, kasi napag-usapan natin ito doon sa ating previous video na kung saan ang mga Marcos is nagtatanaw pa rin yan ng utang na loob dito sa mga Duterte. Okay, si Amy Marcos nga hindi nga niya masumbat or hindi niya nga mapagalitan itong mga Duterte kahit pa man sa kabila ng harap-harapang pagmumura at pambabatikos dito sa kanyang kapatid. In fact, noon nga February, di ba, minura at binanata ni Baste Duterte at ni former President Rodrigo Roa Duterte itong kanyang kapatid sa harap mismo ni Amy Marcos. Okay, nung prayer rally doon sa Davao, binanatan in front of Amy Marcos, at wala pang ring sinabi itong si Amy Marcos na negative dito sa mga Duterte, kasi nga alam niya na kung saan itong mga Duterte is nagamit at naging stepping stone para sila dyan ay makabalik sa kapangyarihan. So yun po ang unang rason. Now, ang pangalawang rason is kasi itong si Vice President Sara Duterte malakas pa rin yan sa masang Pilipino. Dyan nga sa survey, di ba, sa Okta Research, sa Pulse Asia, sa SWS, dito sa Tanghere at sa Pahayag Survey, siya ang may pinakamataas na trust and approval rating. Even though bumaba, pero siya pa rin yung most trusted at most approved na cabinet member ni Pangulong Bongbong Marcos. So bakit mo tatanggalin yung isang tao na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino, di ba? So kung may mga panawagan man na siya ay alisin, siya ay mag-resign na, is minority lang po yun. Nag-iingay yan sila kasi alam nyo na gusto nilang ipalit yung gusto nilang tao or personalidad. So most trusted at most approved itong si Vice President Sara Duterte, and in fact mas mataas pa nga yung kanyang approval at trust rating dito kay Pangulong Bongbong Marcos. So kung kaya nagdadalawang isip yan at hindi siya magkaroon ng tapang na tanggalin itong si Vice President Sara Duterte, kasi baka sila naman yung magagalit sa kanila yung mamamayang Pilipino na kung saan bakit mo tatanggalin yung isang tao na kung saan pinagkakatiwalaan siya ng mamamayang Pilipino. Baka sila yung masira sa publiko. So yun lang po yun, mga kapolitika. At naalala ko nga kasi itong si First Lady Lisa Araneta Marcos, ang sabi doon ni Barry Gutierrez sa kanyang post, di ba? Dahil daw sa hidwa sa girian itong si First Lady at ni VP Sara is maging meet siya umano ito para alisin sa pwesto itong si
Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin sila ay may hint din at may kaalaman din na itong si First Lady Lisa Araneta Marcos is merong siya yung mastermind sa kung sino yung nandyan sa cabinet members ni Pangulong Bongbong Marcos, kasi ang sabi nga niya, 'di ba, doon sa interview kay Tunying, may nag-advise daw dito kay Lisa Marcos na i-make sure daw niya na kung saan si Pangulong Bongbong Marcos is surrounded with good people. Okay, so yun po ang sabi ni Lisa Marcos doon sa kanyang interview kay Tunying. So ibig sabihin, itong sila Vic Rodriguez, itong sila Trixie Cruz Angeles at itong si Clarita Carlos is hindi ba mga good people yan? In fact, meron nga akong napanood dati na kung saan gusto palang paimbestigahan itong Clarita Carlos itong smuggling. Kasi yung posisyon nga ni Clarita Carlos dyan, di ba, parang sa international security. So meron siyang idea yung mga labas-pasok na mga produkto, yung mga ini-import na mga products. So meron siyang idea kung anong nangyayari kasi itong kapatid ni Lisa Marcos, 'di ba, involved siya sa smuggling according doon kay Maharlika. So it's another issue, but yun yung naging ground para tanggalin itong si Clarita Carlos. At itong si Vic Rodriguez naman is ang sabi ni Lisa Marcos is make sure daw na si Bongbong Marcos is surrounded with good people. Nung tinanong siya tungkol doon sa pagkatanggal ni Vic Rodriguez, kasi nga nahuli doon sa recording na kung saan is merong kinalaman itong si First Lady dito sa pagkakatanggal ni Vic Rodriguez sa cabinet member ni Pangulong Bongbong Marcos. So bottom line here is meron talagang kinalaman itong si First Lady Lisa kung sino yung nandyan sa cabinet members, sino yung tatanggalin at sino yung papapasukin. Okay, at ito nga si 'di ba, si PCSO chairman si Mel Robles andyan sa posisyon ngayon kasi isa sa mga top donor, I think top 2 siya sa may pinakamalaking ambag kay Pangulong Bongbong Marcos noong nakarang eleksyon. So how can you say na good people where in fact merong conflict of interest yan na kung saan is nag-invest sa inyo at in return meron siyang makukuha. Alright, so yun yung mga naging yun yung issue talaga dito na kung saan hindi nila matanggal-tanggal itong si Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga panawagan. Even nga itong sila Franz Castro, di ba, na nananawagan din na kung saan is paalisin na itong si Vice President Sara Duterte, na parang delikadesa na lang daw na kung saan umaattend siya dito sa mga rally na against kay Bongbong Marcos and at the same time umaattend din siya sa mga cabinet meeting. So parang awkward daw yun. So dapat na siyang mag-resign. Pero para sa akin is tama yung naging decision ni Vice President Sara Duterte na hindi siya mag-resign, kasi kung siya ay mag-resign, magmumukha siyang kontrabida. Okay? So hindi talaga siya matanggal-tanggal dito sa kanyang posisyon kasi itong si Pangulong Bongbong Marcos at si Amy Marcos is syempre magkapatid yan, nag-uusap rin yan sila. So kumbaga is hindi itong iba kasi wala namang ano yan, wala namang hatak yan sa masa itong sila Vic Rodriguez, sila Trixie Cruz Angeles na dating mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos is wala namang hatak sa masa. So kumbaga okay lang yan sila na tanggalin dyan sa kailang posisyon bilang cabinet secretary. At meron nga ako napanood na mga influencers ni Pangulong Bongbong Marcos na nananawagan rin na tanggalin itong si Vice President Sara Duterte at ipalit na itong si Vice President Leni Robredo, kasi doon sa interview ni Lisa Marcos is parang gusto niya itong si Vice President Leni Robredo na hindi daw even Leni Verdad. Ibig sabihin nun, kinukumpara niya si Sara Duterte at itong si former Vice President Leni Robredo na kung saan is hindi daw tumutuligsa dito sa kasalukuyang administrasyon. Pero itong si Vice President Sara Duterte is tumutuligsa siya na part nga siya ng cabinet member, pero tumutuligsa naman dito sa kasalukuyang administrasyon. Pero si Leni daw is hindi. Okay, so yun po, declaration na po yun ng kanyang pagkagusto dito sa kasalukuyang administrasyon. So yun lang po yun mga kapolitika. So maraming salamat sa pagtunghay at panunod, pakikinig dito sa aking YouTube channel. Again, huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan.